Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan na nanonood, na mga OFWs at sa mga audience natin dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyong lahat. Hello. May matindi tayong pag-uusapan ngayon. Trending itong mga balita na ito tungkol dito sa pangyayari kay Percy Lapid. Okay? Bakit nadamay itong pangalan ni former President Duterte dito sa usapin ng Percy Lapid? Okay? Alamin natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos sinisisi sa nangyari tungkol dito kay General Bantag. Okay? Yan ang pangalawa nating pag-uusapan na trending ito sa social media ngayon. Pero yan guys, bago natin yan pag-uusapan itong dalawang matinding balita natin ngayon, importante guys na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. At itong Donmar TV, importante na please subscribe and please follow para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Okay? So without further ado, we will start our first topic. Trending ito. Bakit raw nadamay na naman ang itong former President Duterte natin sa Percy Lapid na pangyayari? Okay? Sabi kasi ng kapatid ni Percy Lapid, okay? Kapatid ni Percy Lapid na posible na kasama ang pangalan ni former President Duterte sa 160 person of interest. Okay? Dahil kasama ang pangalan ni former President Duterte sa 600 posting ni Percy Lapid. Okay? It could be social media o sa ang platform na yan, sa 600 posting ni Percy Lapid kasama ang pangalan ni former President Duterte. Okay? So ang pamilya nitong si Percy Lapid nais lang malaman, no? Nais lang malaman nila itong pamilya ni Percy Lapid na kung kasama ba ang pangalan ni former President Duterte sa 160 person of interest dito sa pangyayari dito kay Percy Lapid. Okay? So ang tanong dito ngayon, no? Dahil nabanggit na itong pangalan ng former President Duterte dito sa pangyayari kay Percy Lapid, no? Posible bang may kinalaman si former President Duterte dito? Ha? Sa pangyayari dito sa Percy Lapid na case, posible bang may kinalaman si Pangulong Duterte dito? Yan ang tanong. Yan ang malaking tanong dito. Okay, ako, sasagutin ko yan, no? This is my opinion. Para sa akin, no? Ito, opinion ko to. Para sa akin, malayo at malabo ito, no? Malayo at malabo ito. Para sa akin, imposible yan, no? Kung gustong gawin ito ni Pangulong Duterte na kunin ang buhay dito kay Percy Lapid, no? Dapat noon pa. Dapat noon pa. Noon pa na presidente siya, no? Noon, kung gustong gawin niya ni former president, dapat ginamit niya ang kanyang power noon na presidente pa siya. So malabo talaga na may kinalaman itong si former President Duterte sa pangyayari dito sa Percy Lapid. So kayong mga audience ko dito, anong masasabi niyo dito?
Posible ba na may kinalaman si former President Tatay Digong natin dito sa Percy Lapid case? Di ba? Para sa akin, imposible na. Nadawit kasi ang pangalan ni former President Duterte dito dahil gusto lang malaman dito sa pamilya ni Percy Lapid na kasama ba ang pangalan ni Pangulo Duterte sa 160 person of interest. Kasi nabanggit na yan ng NBI. Kasi sinusuri nila, iniimbestigahan nila yung 600 posting nga ni Percy Lapid. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa balita ngayon na trending na dawit ang pangalan ni former President Duterte. Naniniwala ba kayo na walang kinalaman si former President Tatay Digong dito? O may kinalaman ba siya dito? Yan ang tanong, di ba? Comment, mag-react, at babasahin natin yan. Okay? Para sa akin, opinion ko, malayong malayo at malabo yan. Okay? So, yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang si Presidente Bongbong Marcos ay sinisisi dito sa nangyari kay General Bantag sa Bilibid Prison. No? Sinisisi si PBBM dito. Dahil, no? Marami ang nagalit at nadismaya kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Maraming nadismaya kay Presidente Bongbong Marcos sa nangyari dito kay General Bantag. No, base sa aking analysis dito, no? This is my own opinion again, no? Opinion ko ito. Ginawa lang yan ni Presidente Bongbong Marcos, no? Ang karapat-dapat. Ginawa lang ni PBBM kung ano yung tama. Okay? Ano ang tanong ngayon, ano ba ang karapat-dapat, Don Mar? Oh, ano ang ginawa na tama itong si PBBM? Yang tanong na yan sasagutin ko. Itong si PBBM, inimplement lang niya ang rule of law. Okay? Kasi maraming nang nagagalit kay PBBM sa nangyari kay General Bantag. So ito ipagtanggol ko itong si PBBM ngayon. Inimplement lang para sa wag kayong magalit sa akin ha. Gusto ko lang magpaliwanag na kasi parang mali na ang pagka-understand niyo tungkol dito na parang sinasabi ninyo na sinisisi na ni PBBM itong si General Bantag. Baka akala nyo pinagbibintangan na ni PBBM itong si General Bantag. Hindi yan ganyan ang usapin. Itong si General Bantag, para sa akin, no, opinion ko ito, no, tama kayo, yung mga kumakampi kay General Bantag. Para sa akin rin, no, opinion ko ito, walang kasalanan yan walang kinalaman dyan itong si General Bantag sa tungkol kay Percy Lapid. Para sa akin, walang kinalaman siya dyan. But itong si PBBM, itong si Presidente Bongbong Marcos, in-implement lang niya ang rule of law. No? Ang dahilan, sinuspinde, di ba? Sinuspinde niya si General Bantag, itong si PBBM, no? Dahil sinuspinde niya ito dahil involved ang name ni General Bantag sa investigasyon ng NBI. Okay? Ginawa ni PBBM yan hindi dahil may kasalanan itong si General Bantag, no? Sinuspinde niya si General Bantag hindi dahil na may kasalanan si General Bantag o galit siya kay General Bantag. Hindi ganyan ang ibig sabihin ni PBBM, no? Mali 'yun at hindi 'yun ang layunin ni PBBM na isuspinde itong si General Bantag. The reason why itong si PBBM sinuspinde niya itong si General Bantag ay para maiiwasan ang gulo dito sa investigasyon na ito. Maiiwasan na magiging unfair ang ang kalakaran ng investigasyon. Okay? So kaya niya sinuspinde.
Hindi niya sinuspinde dahil galit siya. Hindi niya sinuspinde dahil may kasalanan si General Bantag. Sinuspinde niya ito dahil part si General Bantag sa investigasyon ng NBI. Okay? O sa kapulisan. No? Part siya sa investigasyon ng pamahalaan. No? So, I believe and I know walang kasalanan itong si General Bantag. No? Sa analysis natin, no? Basing sa ating analysis, itong Bantag ni case, itong Bantag's case will be dismissed soon. Analysis ko yan, no? I might be correct, I might be wrong, pero para sa akin, opinion ko yan, pwedeng ma-dismiss itong case ni General Bantag dahil alam kong ginawa lang ni General Bantag kung ano yung tama. Si PBBM naman, sinuspinde niya for a reason. In-implement niya ang rule of law dahil yan talaga ang tamang gawin. Sususpindihin si General Bantag hindi dahil galit siya, kinunan siya ng power, hindi. Yan, part yan ng proseso ng ating rule of law. I hope ang mga audience ko dito ay maunawaan itong ginawa ni PBBM. Okay? Huwag na kayong magalit kay PBBM dahil si PBBM ay nakasunod lang sa batas natin, nakasunod lang sa rule of law. Okay? Dapat nating maunawaan ito. Okay? Huwag kayong maniwala dyan sa mga sinasabi ng iba na may kasalanan itong si PBBM dito kay General Bantag. Hindi. Ginawa lang ni PBBM itong ano. Huwag kayong magalit sa akin ha, yung mga kumakampi kay General Bantag. Gusto ko lang na maunawaan ninyo na ang ginawa ni PBBM. Hindi ito itong si PBBM naging fair lang siya. Na kasi ano naman presidente siya. Dapat good example siya when it comes to rule of law na talagang i-execute yung batas natin. Okay? So, I hope ma-understand dito ng audience ko dito sa Donmar TV na tama lang itong ginawa ni PBBM para mapabilis yung investigasyon. At don't worry kasi itong si General Bantag madidismiss itong kaso na ito. Trust me, madidismiss ito. Klarong-klaro kasi na walang kasalanan dyan si General Bantag. Kahit sabi nila, mastermind, ganyan, pero hindi yan. Wala silang, kung wala talaga silang mapapatunayan na concrete at malaking ebidensya, then hindi yan. Walang ikinakatakot sa mga sumuporta kay General Bantag. Walang dapat ikakatakot rin ito si General Bantag kung talagang wala siyang kasalanan. Yun lang ang aking masasabi dito sa nangyari dito. Okay? So let's be positive na itong si PBBM ay soon tutulungan itong si General Bantag. At itong si General Bantag naman na let's be positive na madismiss yung kanyang kaso na lahat will all goes well at matukoy na yung talagang totoong mastermind dito sa nangyari kay Percy Lapid. Okay? We'll hope and pray for that. Let's be positive here. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa trending na balita na tungkol dito kay PBBM na sinisisi nila dito dahil kay General Bantag. Okay? Anong masasabi nyo? You comment down. Babasahin natin yan lahat. Okay? And don't forget guys, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Maraming makaalam sa ating mensahe kung ano talaga ang opinion natin tungkol dito sa nangyari kay PBBM at General Bantag. Okay? Importante rin guys na i-follow at i-subscribe nyo on Donmar TV para masubaybayan ninyo ang mga balita natin tungkol dito. Okay? Don't forget ha? And also guys, ipaglaban natin itong mga heroes natin, ng mga leaders natin na si Presidente Bongbong Marcos and as what Vice President Inday Sara Duterte said na mahalin natin ang Pilipinas always. Okay?
Guys, see you in my next video about this, and God bless everyone.